What's up mga kabayan? Welcome to my YouTube channel. Alam nyo, di ko alam kung paano ko umpisahan o paano ako magsimula sa aking YouTube sa pag-vlog. Wala akong maisip na ibang content. Sa ngayon, habang naka-duty ako, ito lang muna ang naisip ko. Ay vlog ko yung pagro-rubing at pag-clearing dito sa area ko. Kasi wala pa akong ibang content na maisip eh. Tanggalin muna natin yung sombrero kasi medyo mainit. Ganito kasi yon pag nagro-rubing, nagki-clearing. Kailangan isa-isahin yung mga rooms. Gaya nito, chichikin mo yung mga pinto kung nakalock. Tapos pakiramdaman mo yung nasa loob ng room kung may bukas, yung mga ceiling fans, ilaw, or mga equipment sa loob. Tapos kung mayroon kagaya nito bukas, room number 2 bukas yung room number 2, hindi nakalock, naiwan ng mga teacher. So titingnan natin yung loob, checkin natin kung mayroon silang naiwan mga appliances or mga gamit di kuryente, kasi para makaiwas tayo sa sunog at para maging safety yung area natin. Okay, clear. Wala namang naiwan kundi yung room lang. Tuloy tayo sa pagro-rubing. Ilalak natin, tapos i-record natin yun mamaya sa logbook. Habang nagro-rubing, puntanin tayo, mayroon tayong scratch dito. Dito natin isusulat gaya nito. Room number 2, new DPWH building, unlocked. Susulat natin yan. Tapos doon natin ipa-finalize yan sa final logbook o recording. Tapos gagawa ng report yan. Grabe mga kabayan, mainit pala. Mainit pala talaga pagka nag-iisa ka. Sayo lahat. Pero okay lang. It is part of my job. So rin siya mga kabayan, bukas din. Ganon din ang SOP. Chichikin yung area. Titingnan kung mayroong mga nakabukas or mayroong mga nakasaksak na mga appliances. Electric fans, mostly yung mga ceiling fans. Kaya lang medyo clear naman. So tuloy-tuloy lang tayo. Room number 3. Ito yung number niya mga kabayan. Room number 3. Unlock. Bukas. So ilalak natin. At magpapatuloy tayo sa ating rubing. Ilalak natin for security purposes. Okay. Tuloy-tuloy tayo. Magro-rubing mga kabayan. Ang susunod sa second floor, kung area ko ngayon 23 buildings. So maaari yung iba hindi ko na kukuhanan o hindi ko na bibidyoan kasi medyo mahaba-haba ito. Kung lahat yan, abutin ako ng mga 2 oras dito sa pagro-rubing. Clearing. I-clear kasi kailangan lahat ng mga rooms is clear kasi minsan hindi maiwasan na yung mga teacher nakakalimot na iwanan nilang bukas yung mga pinto, may mga naiwan ang mga nakasaksak na appliances. So kailangan natin i-double check, clearing. Kasi yun ang task natin as a rubing guard. Mga kabayan, punta na ako ng 3rd floor.
third floor naman yung susuriin natin. Kahit wala kasing pasok, walang face to face, eh meron pa rin tayong mga teacher na pumapasok para mag-asikaso ng mga papers ng mga bata, yung mga modules, mag-prepare ng mga gamit. At meron din silang distance learning kasi. Kaya kailangan double check para maiwasan yung sunog, iwasan yung intruders. Safety lagi yung ating mga area. Okay, clear? Okay, papatayin na natin ang ilaw ng third floor, breaker, kasi clear na siya. So okay na. So naman tayo sa fourth floor. Check natin yung area. Mga kabayan, baka magtataka kayo bakit nakatakip yung aking nasa left side na patches. Ay ito ay para maprotektahan yung pangalan ng agency, kasi bawal kasi yun na makikita yung pangalan ng agency. Eh actual naka-duty kasi tayo eh. Tsaka isa pa, baka matanggal ako sa trabaho pagka makita ng agency na naka-duty ako pero binibidyo ko pala. Kaya punta-mintan tinakpan ko muna yung aking pangalan ng agency para hindi makita sa vlog na to. Okay, clear. All rooms ng building secured naman. Dalawa lang yung bukas, yung room 1 at saka yung room 3. Ganito mga kabayan, lahat ng findings doon isusulat natin dito sa checklist gwapo. Ito yung sinatawag na checklist gwapo. Ito po mga kabayan, checklist gwapo. Baka magtatanong kayo kung ano ibig sabihin ng checklist gwapo. Baka sabihin nyo mga gwapo yung mga guard. Hindi naman literal na gwapo. So ibig sabihin kasi ng gwapo is yung letter G is guard, W is watch, letter E is alert, letter P is polite, and letter O is officer. So yan ang acronym ng gwapo. So lahat ng findings natin dito sa buong robbing natin sa building na to, isusulat natin dito sa checklist gwapo. Nandito po lahat yan nakatala kung ano yung mga findings natin. Halimbawa katulad ngayon, nakita natin, may nakita tayong dalawang rooms na nakabukas. Nakabukas yung dalawang room. Kailangan natin isulat dito sa checklist gwapo. Mga kabayan, ito yun. So yung room 1 at saka yung room 3, yun yung nakabukas. So isusulat natin dito. May nakasaad kasi dito yung date. Isusulat natin yung date 09/16/21. So ang oras natin ngayon ay eksaktong alas 6:53. So 18:26 hours. So ang robbing guard is ako, si SG Baluyot. So sulat natin yan sa checklist gwapo. Then mamaya i-re-record din natin sa logbook yan para double checking at double record, para pag nagtanong or nabasa ng principal at saka ng mga inspector, ito is clear yung area natin. Ibig sabihin ginagawa natin yung trabaho, ang trabaho bilang isang gwardiya as a robbing guard. So designated ako as robbing guard ngayon, kaya gito mo, tingnan nyo mga kabayan, patak-patak talaga yung pawis. Kasi akala ng iba yung gwardiya is lagi lang nakaupo. Hindi naman sa lahat ng oras lagi lang nakaupo. May mga pagkakataon talaga na minsan busy din ng gwardiya at kailangan pagpawisan ng todo, kagaya nito ngayon. Basang-basa na ako mga kabayan ng pawis. Isang building pa lang yon, 23 buildings itong iikutin ko. Kaya yung iba hindi ko na ngayon kukunan ng video kasi kuwan na, medyo hindi nakakayanin din ang battery ko, medyo lubat na. Maya siguro baka bibigay na to. Pero tatapusin ko hanggang doon sa kabilang building. Mga 3 building yung ipapakita ko kung paano mag-robbing.
at paano mag-clearing. Ito mga kabayan, sinusulat yung findings of kanina. Door unlock. Ayan. Tapos ibabalik natin dito sa taas kasi sa buong magdamag 4 na beses namin iikutin ito. Yung 23 buildings na yan, kung hanggang ilang palapag yun din ang aakyatin mo. Aakyat ka doon, tapos ang gagawin mo, magpipirma ka ng checklist, gwapo na sinasabi. So hindi lang basta gwardiya yung ano dito, kasi kailangan may extra alert ka rin dito dahil mayroon mga properties ng school na maaaring pasukin ng mga intruders. Kagaya nito, nalampasan ko na yung ilaw. Balikan natin, papatayin na natin kasi shutdown na natin kasi tapos na, clear na yung area nya, clear na yung building na ito. So breaker, shutdown yung breaker, lahat. Then proceed na tayo sa ground floor. So yung ground floor, hindi sa shutdown yung breaker kasi lahat ng ano sa hallway ay hindi pwedeng patayin yung mga ilaw, kailangan maliwanag yan. Ang taas lang at loob ng building ang kailangan nakapatay. So mga kabayan, yung second floor hindi pa pala natin na i-shutdown. Shutdown muna to para kung si San Pedro mga kabayan ang dala-dala ko, daming susi. 23 building to. Kailangan alam mo rin kung alin susi yung gagamitin mo rito, kasi pagka hindi mo alam kung anong susi ang gagamitin mo sa isang building, sa dami nitong hawak kong susi, abutin ka dito ng siyam-siyam sa kahanap pa lang ng susi. So kailangan familiarize ka dito sa mga susi bago ka isabak sa pagka-roving guard. Sinasanay ka muna ng ating butihing head guard. Buti medyo mabait head guard dito, kaya medyo naalalayan ako. So sa ngayon dito muna tayo. Itong mga minors na building na ito, mamaya ko na ikutin yun kasi isang palapag lang, madali lang ikutin yun, madali lang i-clearing yun. Unahin ko muna yung hanggang 4th floor, 3rd floor kasi kung ano yung mga kabayan, kailangan talagang unahin yun, ma-clear. Kasi halimbawa kung may naiwan na mga appliances doon sa loob, malamang bago tayo makarating doon baka masunog na kung uhuli natin. Kasi minsan nangyari na kasi dito na nasunog yung isang building dahil umusok na yung ceiling fan. Gaya nito, nakalock yung building, bubuksan natin, tapos double check natin yung ground floor muna. Ganun pa rin yung process. Always unahin yung security. Nakalock at ang observation natin tahimik naman sa loob. Wala akong nakikita nga sa loob dahil medyo madilim, pero maramdaman mo naman or maririnig mo kung may bukas na mga ceiling fans doon kasi pagka may bukas na ceiling fans, umuugong yun yun. Ground floor, clear. DPWH old. Kanina yung unang building na pinasok natin, yun yung DPWH new building. Ito naman pinasok natin ngayon, DPWH old building. Ito naman yung luma. So mga kabayan, akyat tayo second floor ng DPWH old building. Double check natin kasi clear na yung ground floor. So kailangan din natin i-clear yung second floor hanggang third floor kasi hanggang third floor na itong building na to. Ayan, bukas. Hindi nakapadlock. So bubuksan natin, chichikin sa loob, hasta ang SOP, kailangan i-clear ang area. Okay, wala nakasaksak, mga appliances naka-off,
Okay, clear. Kaya lang naiwan yung room 5. Ano ito? Yun. Dito na tayo sa kabila. Room 6 pala yun. Ito, bukas din. SOP. Check yung mga appliances, ceiling fans, nakabunot naman. Ayan, emergency light, kailangan lang talaga laging nakasaksak yan. Automatic naman yan. On and off yan. Hindi pwedeng bunutin yan kasi binunot yan, malulubat yan. Okay, clear ang area. Labas naman tayo. Ano tayo dito sa kabilang room. Okay. Buksan natin ang ilaw para maliwanag. Yan. Hop! Ito, nakakawit lang yung padlock, hindi pa pinadlock. Kailangan natin i-check yung area. Ito mga kabayan. Second floor tayo. Okay. Yung mga appliances. Oh, nakabunot naman. Clear. Clear yung room. Okay. Papatayin na natin. Tak. Yan. Balik na natin. Sasara ulit. Nakakawit lang to. Hindi naman nakapadlock kasi parang sira yata yung padlock. Gagawa natin mamaya ng record yan doon sa Chickless Guapo. Okay. Yung exit. Nakalock. So mga kabayan, balik tayo dito sa taas. Papunta na tayo ng third floor. Third floor ng building. Pangalawang building pa lang yung inakyat natin, pero tingnan mo naman, puro pawis na ako, basa na yung uniform ko. Ito ba yung sinasabi ng karamihan na yung trabahong gwardiya ay trabahong tamad? Hindi yun, mali pagkakaintindi nila. Siguro, yung ibang post ng guard, nakikita nila na medyo easy lang. Pero hindi nila alam yung kaakibat na responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang gwardiya. Okay, clear? Lahat ng appliances, clear? Okay, kaya lang unlock. Hindi nakalock. Okay. Ito mga kabayan. Itong room wala talaga isang lock, nakakawit lang. Ikita naman natin dito. Hindi na natin papasukin yan. Dahil puro ceiling fans is naka-off naman lahat. Dito na lang. Okay, clear naman yan. Punta naman tayo sa fire exit. Fire exit. Ito, clear, nakalock. Ito, kabayan, ito. Basang-basa na tayo sa pawis. Pero ayos lang kasi it is part of our job nga, sabi nga, di ba? Okay. Ngayon ang pa-ending sa atin, isusulat natin dito sa Chickless Guapo. Ito na naman yung Chickless Guapo. Lahat ng building yan, mayroong ganyan. So, kailangan talaga i-record natin yan. O room 5, 6, 7, 8 hanggang 9 puro bukas. So re-record natin yun. Lalagay natin dito. Ganun pa rin yung process kanina. 9, 16, 21. Oras natin is alas 7 na, 7:03. Robing guard is Dibaluyot. Tapos pipirma. Tapos yung room susulat natin. Ayan, tapos na tayo mga kabayan. Mababa na tayo sa ground floor kasi clear na yung area natin. Ito mga kabayan, ang dami ng susi dahil lahat ng building uikutin ko. Okay. Okay mga kabayan, clear na. Mababa na tayo. Punta naman ako ng kabilang building. Kaya lang mga
mga kabayan, hindi ko na muna makukunan ano. Kasi basang-basa na ako sa pawis. Kailangan na natin magbihis. Kailangan ako ng ano, magbihis. Pasensya na muna kayo kung hanggang sa vlog na ito, hanggang 2 floor lang muna yung kinuhanan ko. 23 ka building ito. Ang mayroong checklist gwapo dito is 18 building. So, nakalist na ako ng 5. 5 lang, ang walang ano, yung mga maliliit yun. Nasa ground floor lang. Ito mga kabayan. Pansamantala, paalam muna hanggang sa uli, hanggang sa muling vlog ko.